1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok. Araw-araw, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang update tayo ngayon. So marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Binibining Pilipinas. Eto nga, sabing ganon. Do you agree? Binibining Pilipinas number 12, Gwendolyn Soriano of Baguio City is the one of the strongest contender to win one of the convented title at Binibining Pilipinas. Well, ang masasabi ko ay yes. Naniniwala ako na isa siya sa mga malakas na kandidata na nagkukumpit ngayon dito sa Binibining Pilipinas. At hindi imposible na makuha niya ang korona ng Binibining Pilipinas International. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda si Gwendolyn Soriano. At kung masasabi naman na talino, matalino ang Gwendolyn Soriano. Yes, gusto ko siyang manalo. Pero depende yan sa magiging laro niya mamaya sa kompetisyon. At depende kung siya nga ba ay isa sa mga talagang papalarin, di ba? Kasi syempre sabi nga ni Gloria Diaz, kailangan ang kandidata ay may luck at destiny. Di ba? So combination daw yan ng luck and destiny. So tingnan natin kung destiny nga ba to ni Gwendolyn Soriano na masungkit ang corona ng Binibining Pilipinas International or Globe. So, depende yan sa magiging laro niya. Si Jarina magaling din, di ba? So, isa din yun sa mga pwede din maging title holder dito sa Binibining Pilipinas. But, let's see kung ano ang magiging resulta at dahil marami kasing magagaling din na kandidata at 35 candidates ang nagkukumpit. So, hindi madali. Kaya, laban lang, di ba? So, tiwala sa kung ano man ang gagawin nilang execution or ipapakita nilang performance mamaya. So, malalaman natin yan. And good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, Reyna ng Miss International, very satisfied sa pagiging isang Miss International dahil sa mga napuntahang bansa at different culture ang kanyang na-experience. At eto nga, nakapagsuot din siya ng mga traditional dress mula sa bansang Indonesia, Philippines, Thailand, Cambodia, at marami pang iba. Well, ang masasabi ko, sana na-enjoy niya talaga ng bonggang-bongga. Ang swerte ng Miss International ngayon dahil, alam mo yun, naiimbitahan sila sa iba't ibang klase ng bansa para mag-corona, para umattend sa coronation night, di ba? So, nakikita natin ang Miss International ngayon, mas marami na rin siyang napuntahan. At hindi katulad ng, anong tawag dito, noon, ng Miss International winners, ay, nako, swerte na pag naimbitahan sa Indonesia, di ba? Ngayon, talagang iba na ang pageant. At napakaswerte talaga ng mga nananalong beauty queens ngayon kasi alam mo yon, hindi man sila gumagawa ng advocacy sa ibang country, pero gumagawa talaga sila ng eksena at alam mo yun, naiimbitahan talaga sila. Kaya nakaka-proud kung iisipin mo. At napakaswerte ni Miss Colombia dahil maganda ang experience niya bilang Miss International. Kasi
pansin ko, ang mga Pilipina beauty queens natin like Kylie Versosa, Bea Rose Santiago, tapos ito, kahit si, tawag dito, isa pa, bago si si Lara Higaman, konti lang yung napuntahan nilang bansa, hindi katulad ng mga Miss International ngayon, ay talagang madami, nagpupunta ng Vietnam, nagpupunta ng kung saan-saang bansa, di ba? So, yun. So, congratulations. And then, ayun nga, looking forward ako kung ang ating pambato sa Miss International ay aariba ng bongga-bongga, di ba? So, yan! At para naman sa sumunod natin, chika, siya na kaya ang susunod na reyna? Sabing ganon, ito daw yung ating pambato sa Miss International ay isa sa mga nakikitaan ng potensyal. Syempre, ang ating binibining Pilipinas na si Johnson nga. Ako si Katrina Johnson, to be honest, gusto ko siyang reyna. Yung napaka-cool at na-enjoy niya talaga ang pagiging reyna niya sa binibining Pilipinas. Kung papansinin mo, talagang iba talaga yung reynang to. Mas gusto ko siya more than kay Myrna Isguera. Si Myrna Isguera, I love din. Pero yung gusto ko yung vibes ni Katrina Johnson kasi ang ganda ng presensya niya. Tapos yung positive yung mindset niya. And then, plus, ginagawa niya talaga yung kanyang makakaya. Hindi niya pinabayaan ang binibining Pilipinas na mawala sa eksena. Kumbaga, lagi siyang nandiyan, nagpaparamdam, may mga photoshoot. And then, in fairness sa kanya, very satisfied siya sa pagiging binibining Pilipinas. I hope na sana hindi na siya sumali sa iba pang pageant, no? At sana manalo siya ng Miss International. So, ayun talaga yung gusto ko sa kanya, na sana wag na sana siyang sumali sa ibang pageant para manatili siyang binibini. Once you are binibini, you're always a binibini. Sabi nga gano'n, di ba? And good luck. At ayun na nga, ngayon nga magtatapos yung kanyang reigning bilang binibining Pilipinas Queen. So, napanood ko yung clips na ayun nga, maiyak-iyak siya. Kasi nga, di ba, sabi niya gano'n, sobrang nalulungkot daw siya dahil ayun nga, ang maganda daw sa binibini, yung sisterhood daw talaga. Tapos ayun, supportive din yung Miss International. So naalala ko tuloy yung panahon ni Kylie Versosa at saka ni Edmar Rodriguez, di ba? So si Edmar Rodriguez very supportive kay Kylie Versosa. Kaya napansin ko, okay siya yung winner. And then ngayon naman, ito naman si Miss International, very supportive naman dito kay binibining Pilipinas, Katrina Johnson. Di ba? So, kaya nga sabing ganun, ito na ba ang sign na tayo ang mananalong Miss International? To be honest, hindi. Hindi ko yan nakikitang sign. Kailangan, syempre, magtrabaho ni Katrina Johnson dahil maraming mga magagaling at magaganda sa Miss International, lalo na nga yung batch nila, ay nako, mahirap. Yung Colombia nga, pwede nga mag-back-to-back win di ba? So, yon. Ay nako, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, Miriam Kiambao, muling magbabalik sa entablado ng Binibining Pilipinas. So, si Miriam Kiambao ang dating Binibining Pilipinas Universe, na naging Miss Universe First Runner-up. Oh my gosh, nakakaloka. Naalala ko yung momentum yon. Diyos ko, naluloka talaga ako kay Miriam Kiambao. Kasi nga, di ba, ang galing-galing-galing ni Miriam Kiambao. At nakakaloka nung time na yon kasi hindi tayo nakakarating sa dulo ng competition. Tapos biglang, first runner-up. Oh my gosh, akala ko nga mananalo siya. Anyway, so nagkaroon din ng tampo si Miriam Kiambao sa Binibining Pilipinas. And then natutuwa naman ako kasi, di ba, eto siya, welcome pa rin sa kanya ang Binibining Pilipinas at kung saan siya nagsimula bilang reyna. Di ba? So, Miriam Kiambao, Diyos ko, favorite ko talaga yan noon. Grabe, tuwan-tuwa ako sa beauty niya. At in fairness kay Miriam Kiambao, maganda pa din, di ba? So, yon. So, sabi ng ganun, once you are binibini, you're always a binibini. Nakakaloka yon. Anyway, so, good luck kay Miriam Kiambao and wish all the best talaga. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, eto nga, nako, pinag-uusapan, Herlyn Budol. Si Herlyn Budol,
is open to joining beauty pageant again. Ready na ba kayong i-bash ako uli? Sabi ni Herlin. So, ang tanong, saan nga ba sasali si Herlin Budol? At bakit, eto nga, may mga ganito-ganito na ready na daw ba siyang i-bash siya uli? So, parang feeling ko, may plano si Herlin Budol na magbalik sa mundo ng pageantry, pero hindi ko alam kung saan siya sasali. Baka magulat na lang tayo kasi nandiyan siya sa MGI All-Stars. Pwede ba? Parang feeling ko hindi kasi hindi pa naman siya nagko-compete sa international pageant talaga. Kasi 'di ba dapat nakapag-compete ka na. Eh yung competition naman yung pinuntahan noon ay hindi naman natuloy. 'Di ba? So ayun. So parang feeling ko saan siya sasali sa Miss World Philippines? Oh, 'di ba? Hindi ko alam, wala akong idea kung saan siya sasali kasi parang wala namang pageant ngayon na pwede niyang pasukan maliban sa Miss World Philippines or sa Miss Universe Philippines, ganon. So, hindi natin alam. Baka sa next year, may plano siya sumali sa Reyna Pilipinas. Hindi natin alam, malay mo, di ba? Nagpaplano siya. Or ano ba, saan ba siya sasali? Hindi ko alam. Wala pa naman akong naririnig na pageant na pwede niyang salihan. Ang Binibining Pilipinas, patapos na. Ano bang pageant pa ang hinihintay natin? Or baka naman i-appoint siya. Hindi din natin alam, di ba? Or baka sasali siya sa Mutya ng Pilipinas. Ang dami. Pero hindi ko alam kung ano ang napupusuan ni Herlin Budol na mag-join sa isang beauty pageant. Pero kung ano man to, I'm so excited dahil alam ko mas na-develop na siya ngayon, mas gumagaling na siya ngayon, at mas matapang lalo siya ngayon. And then, feeling ko kung sasali siya, gusto ko nga mag-Miss Grand siya eh. Pero hindi naman natuloy eh, no? Kasi di ba may usap-usapan na mag-Miss Grand daw to. So, hindi ko alam kung saan niya planong sumaling pageant, pero kung saan man, aba, hintayin natin yan. Eh, malay mo magbalik siya sa Binibining Pilipinas. Eh, kasi di ba ang Binibining Pilipinas lang naman yung, yung parang pageant na, alam mo yon na pwede talaga siya kumabog. Di ba? So, yon. So, good luck and let's see. Ayan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand sa supranational together. At eto na nga, ready na daw para sa kompetisyon. Well, ang masasabi ko ay go, go, go. Si Icon Yalak ay talagang motivated siya ngayon dahil alam mo yun, natuloy yung laban niya. Ito yung nakakaloka, no? Yung parang naligwak tapos biglang balik, di ba? And then, ayun, so tignan natin kung ano ang ipapakita ni Icon Yalak at saka syempre ng pambato ng Mr. Supranational sa competition na to. Mr. Supranational Thailand at Miss Supranational Thailand. So, nakakatuwa kasi silang dalawa talaga yung pumunta doon ng sabay. So, nakakatuwa kasi natuloy na rin si Icon Yalak. And then, tingnan natin kung si Icon Yalak ay magpe-penetrate ba ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Supranational. So, tingnan natin kung babaguhin niya yung prediction ng kadamihan. Di ba? Kasi di ba yung iba kasi yung inaasahan na na papalo daw to hanggang top 5. So, malaman natin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Miss France sa supranational. Mama, sa tingin mo, malakas ba ang laban? To be honest, kaya netong mag-top 5 dahil magaling to pagdating sa comm skills. And then, nakikitaan ko naman na potential din talaga na, alam mo yon talagang maglaro ng todo-todo dito sa competition. Eh, Diyos ko naman, mahihiya naman ako kapag hindi siya nakarating sa top 5 ng Miss Supranational tapos galing ka na ng Miss Universe. Ay nako, France. Di ba? So, nakakaloka yan sa part ng France na, alam mo yon na parang nag-top 16 ba sa Miss Universe tapos pagdating dito sa supranational ay hanggang top 20 lang. Ay nako, parang feeling ko naman magta-top 10 or kung hindi man top 10, feeling ko tutungtong yan ng top 5. Quiet lang siya pero oh my gosh, yung pananahimik niya, nakakatakot yan. So malay mo, biglang umariba yan ng bonggang-bongga at
alam mo yun, kumabog ng todo-todo. So, looking forward ako sa ipapakita niyang galing at looking forward naman ako sa magiging eksena niya dito sa Miss Supranational. So, laban yan. Pero ito ang sumunod na chika. Sabing ganon, Mama Sam, mula kay Adam. Sabi niya, ang beauty daw ni Miss Indonesia ay mala Miriam Kiambao. Anong masasabi mo dito? Well, Miriam Kiambao, iisa lang. May glow daw na katulad daw ni Miriam Kiambao. To be honest, ako, para sa akin, hindi ko naman sinasabing hindi maganda si Indonesia. Maganda naman si Indonesia as bilang Miss Indonesia. Pero syempre, marami din naman mga candidates na Diyos ko naman, ang gaganda din naman nila. Si Miss Brazil, maganda din. Andiyan dyan din si Miss Venezuela, di ba? Si Miss Nigeria, at si Zambia. Di ba? Yung mga black beauty na candidates, bakit hindi natin pinapansin yung beauties nila, di ba? Samantalang, marami din naman mga magaganda at palaban na beauty dito sa Miss Supranational. Bakit naniniwala tayo kay Miss Indonesia pero hindi tayo naniniwala kay Miss Philippines? Bakit naniniwala tayo kay Miss Indonesia pero hindi tayo naniniwala na pwedeng manalo ni Miss USA? Di ba? So bakit si Indonesia na lang ba talaga ang pinakamagaling pagdating sa hudaan? Si Indonesia na lang ba ang pinakamaganda? Parang feeling ko hindi naman. So doon, hindi ako nako-convince. Pero kung sinasabi ni Adam na kamukha siya ni Miriam Kiambao or yung glow niya ay may hawigan kay Miriam Kiambao, pananaw yun ni Adam at respetuhin natin yun ng bonggang-bongga. Hindi naman ako magdi-disagree. I know Adam very well and I love him. Pero nandoon ako sa part na parang malalaman natin yan sa finals ng competition kung ang sinasabi nga ba ni Adam ay magsuswak sa resulta ng Miss Supranational. Pananaw yun ni Adam So, respetohin na lang natin. And then, kung ayaw ninyong maniwala, edi okay din lang din. Pero kung gusto nyo namang maniwala, edi go, go, go lang. So, trabaho yan ni Adam. At kung ano man yung sinasabi dyan ni Adam ay opinion niya yon. Pero sa opinion ko, syempre, naniniwala pa rin ako na mas maraming malalakas na kandidata more than kay Miss Indonesia at possible na isa sa mga matitinding magiging kalaban niya ay si Miss Philippines. So naniniwala ako na si Miss Philippines ay kayang may uuwi ang corona ng Miss Supranational sa paraan na alam niya. So nandoon ako na pipiliin ko maging positive kay Miss Philippines kasi nakikita ko naman nagtatrabaho din si Miss Philippines So hindi ko din naman alam kung ano ang gusto ng organization, kung gusto ba ng organization ang ipinapakita ni Indonesia or gusto ba ng organization ang ipinapakita ni Miss Philippines. Yes, malakas si Indonesia in terms of influencer or in terms of support ng kanyang mga tao. Pero nandoon ako sa part na may laban din naman ng ibang kandidata laban sa corona. Kung mananalo siya, good for her. Pero kung hindi, wala akong magagawa. Diba? So, yun. So, ayoko namang kontrahin. Pero nandoon ako sa part na hindi ako konbinsido. Dahil sa tuwing makikita ko siya, hindi naman ako nako-convince. Naniniwala pa rin ako, ang beauty ay isa sa mga susi para makuha mo ang corona ng isang beauty pageant. So, malakas pa din yung power ng beauty more than doon sa power ng tangkad. Diba? So, yun. Laban lang yan. Anyway, good luck and wish all the best. Para sa sumunod natin, chika, Sia Pala. Malakas ba ang laban sa Reyna Pilipinas? To be honest, si Sia Pala, isa sa mga nakikita kong potential na pwedeng maging Miss Grand Philippines ngayong taon na to. At naniniwala ako na ang Reyna Pilipinas ay lilihis doon sa kwento. Charot, hindi. Nakikita ko kasi ang Reyna Pilipinas, syempre may mga front runner. Pwedeng si Angelica Lopez, ang kuhanin nila, pwede din namang hindi. Pero pwede din silang magpanalo ng, alam mo yun, na hindi mo inaasahan na kandidata. Katulad ng mga nangyayari sa mga beauty pageant, di ba? Like example, Miss Universe, o saan ba, bakit ba ang unang competition na Miss Universe Philippines, ang nanalo ay Rabia Mateo, ang daming front runner. Front runner is a front runner.
Pero nandoon ako sa part na ang organization naghahanap pa din yan na, alam mo yon, ng magiging signature ng kanilang pageant or magiging tatak ng kanilang pageant. So, naniniwala ako sa ganun ha. Pero hindi ko lang alam kung ano ba ang plano ng Reyna Pilipinas, kung kukuha ba sila ng kandidata talaga para sa Miss Grand Philippines na malakas, kilala, para mapag-usapan, or kukuha sila ng baguhan. So ako, para sa akin, sa mga baguhan, si Sia Pala ang nakikita ko na isa sa mga potential na makapag-uwi ng corona ng Miss Grand Philippines. Ayun. So, para sa akin ha. So, nakikitaan ko siya ng potential. And then, let's see in the future kung si Sia Pala nga ba ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Grand Philippines for 2026. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.